Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang bansa sa kabila na nagpapatuloy na kaguluhan sa ilang oil-producing areas sa Middle East. Ayon sa Pangulo, may nakaimbak na supply ang Pilipinas na tatagal ng humigit kumulang 50 hanggang 60 araw para sa gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. Kabilang sa mga reserba ng ang diesel na aabot naman sa mahigit 50 days, gasolina at fuel oil na higit sa 51 days, gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. Kabilang sa mga reserba ng ang diesel na aabot naman sa mahigit 50 days, gasolina at fuel oil na higit sa 51 days at kerosene na maaring tumagal pa ng halos 67 days bukod pa sa jet fuel at LPG. Dagdag pa ng Pangulo, may karagdagang stockpile ang mga supplier na hindi naman inilalabas bagaman posible umanong higpitan ng iba pang bansa ang kanilang export upang mapangalagaan ang sariling reserba. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Hataw Balita ngayon! Sa kabila ng sapat na supply ng langis, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko at mga ahensya ng pamahalaan na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Ayon sa Pangulo, maaring makaapekto sa presyo ng langis ang nagpapatuloy na digmaan sa Middle East, kaya mahalagang magsagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pagkonsumo nito. Kabilang sa kanyang mungkahi ang pag-iwas sa hindi kinakailangang pagbiyahe at ang paggamit ng pampublikong transportasyon upang makatipid sa gasolina. Hinimok din niya ang mga gumagamit ng pribadong sasakyan na mag-carpool at tiyaking hindi iisa lamang ang sakay upang mas maging epesyente sa paggamit ng enerhiya. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Hataw Balita ngayon! At bilang tugon sa panawagan ng Pangulo na magtipid ng konsumo sa langis, iniutos naman ng hepe ng Philippine National Police ang pagrepaso sa paggamit ng mobility assets ng pambansang pulisya. Ito'y sa gitna ng babala sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. May humahataw na balita si Leia Ilagan. Pinaghahandaan na ng pambansang pulisya ang babala sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ito ay dahil sa epekto na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ipinarerepaso na niya ang paggamit ng mobility asset ng PNP. Sinabi ng general na kailangan ng maayos na pagpaplano na hindi nasasakripisyo ang mandato ng pambansang pulisya. Nananatili naman ani ang prioridad ng PNP ang kapayapaan at kaayusan para magpatuloy ang 25% na pagbaba ng focus crime sa unang 2 buwan ng taong kasalukuyan. Nauna nang nagtaas ng piso kada litro ang gasolina habang nagtaas din ang diesel ngayong linggo. Nagbabala din ang mga eksperto na maaaring lalo pa itong tumaas dahil sa walang katiyakang sitwasyong pangseguridad sa gitnang silangan. Ang Middle East ang pangunahing supplier ng langis sa buong mundo. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon.
Posibleng sumipa ng hanggang 10 pesos and 20 centavos kada litro ang presyo ng diesel at hanggang 5 pesos and 50 centavos naman sa gasolina sa susunod na linggo dahil sa patuloy na labanan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Batay sa pagtaya ng mga industry player, maaari ring tumaas ng 7 pesos hanggang 10 pesos kada litro ang kerosene kasunod ng pagtaas ng mahigit $20 kada bariles sa pandaigdigang presyo ng langis. Ayon sa Department of Energy, hihilingin nila sa mga oil company na ipatupad ng paunti-unti o staggered ang pagtaas presyo upang mabawasan ang bigat nito sa mga consumer. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng langis sa bansa sa loob ng ilang buwan, subalit aminadong maapektuhan pa rin ang lokal na presyo dahil sa paggalaw ng pandaigdigang merkado bunsod ng tensyon sa Middle East. We're asking them to stagger it so that the impact is not as at least mapakonti-konti lang siya. Hataw Balita ngayon. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon dahil sa nakabang big time oil price hike bunsod na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Dahil dito, ikinokonsidera na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Provisional Fare increase kung aabot naman sa 60 piso kada litro ang diesel at maaari itong ipatupad across the board kung kinakailangan. Gayunpaman, hindi pa matukoy ng LTFRB ang eksaktong halaga at petsa ng implementasyon ng anumang provisional fare hike. Sa ngayon, iniintay pa ng ahensya ang datos mula naman sa Department of Energy at iba pang ahensya upang makabuo ng konkretong hakbang para sa mga motorista. Because of the Middle East crisis and the continued increase in the price of fuel, we have definitely considered the granting of provisional increases across the board. If necessary, well, it depends also on how soon the prices would increase. No? Hataw Balita ngayon. Suportado ng transport group na Manibela ang hakbang ng LTFRB kaugnay sa pagtaas ng presyo ng langis kabilang ang provisional fare increase at agarang fuel subsidy. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, noong pa man dapat na ipatupad ang pisong pansamantalang dagdag pasahe dahil sunod-sunod na ang pagtaas ng produktong petrolyo. Naniniwalaan niya ang grupo na nauunawaan ng mga pasahero ang kanilang kalagayan at pansamantalang lamang ang hakbang na ito. Iminungkahi rin ng grupo ang pagalis ng excise tax sa mga produktong petrolyo na anilay makatutulong upang makatipid ng hanggang 6 na piso kada litro ang mga tsuper at operator. Yung provisional fare increase na piso ay kailangan na po talaga. At alam ko na iintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang-10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo pero wala pa rin po tayong nakukuhang provisional fare increase. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, mas pabor ang ilang pasahero na bigyan ng pamahalaan ng fuel subsidy ang mga nasa sektor ng public transportation kaysa publiko ang magpasan ng dagdag pasahe mula naman sa provisional fare increase. Ayon sa kanila, malaking ginhawa lalo na sa mga estudyante at araw-araw na commuter kung subsidiya ang ipatutupad imbes na taas pasahe. Naniniwala rin ang iba na makatutulong ang fuel subsidy upang hindi na madagdagan pa ang gastusin ng mga mamamayan sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Malaking bagay po kasi sa estudyante yung piso, kaya mahihirapan po yung estudyante kung papasanin pa po nila yung ganong price hike po. Malaking tulong din yun para sa mga mamamayang Pilipino natin since magbibigay nga sila ng subsidy para sa mga drivers para hindi na rin siguro tumaas yung, yung pamasahe ng mga Pilipino. Wala tayong magawa. Laging puro taas-taas. Wala na bababa talaga. Kaysa pasayin natin lahat. Kung mag-iayuda ang government, mas mabuti. Hataw Balita ngayon.
ngayon. Mas prioridad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga maapektuhan ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. Ito'y sa kabila ng pagkokonsidera ng ahensya na magpatupad ng provisional fare increase bilang hakbang laban sa big-time oil price hike. Ayon kay LTFRB Chairperson Bigor Mendoza, mas pangmatagalan ang solusyon ang subsidy dahil makatutulong ito sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan ng hanggang 1.5 buwan. Dagdag pa niya, pag-aaralan din ng ahensya ang posibilidad na isama ang mga motorcycle taxi sa saklaw ng subsidiya kahit hindi pa ito ganap na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng LTFRB. Siyempre, ang first recourse po natin are non-fare increase options. So hopefully, hindi naman gusto natin matrigger yun. Pero pag na-trigger yung $80, our first option of course will be probably fuel subsidy. Ang pamasahe, last option na natin. Hataw Balita ngayon. Taas pasahe, taas presyo ng bilihin. Alam mo, Bernard, talaga naman, maapektuhan talaga ng mga mamamayan. Madami, ano po, yung taas pasahe, taas presyo ng bilihin, presyo ng langis, talaga naman po. Ito ang iniintay natin. Ani yung Sunod-sunod na nga yung pagtaas. Oo, kahapon yung naging pagtaas ay halos 2 piso o migit piso doon sa iba ay hindi pa directly epekto nitong gulo sa Middle East ayon sa DOE. At medyo malaki to na sinasabing halos aabot ng tinatayang 10 pesos o 10 pesos and 20 centavos ang posibleng maging pagtaas sa mga susunod na pagkakataon dahil nga dito sa epekto ng gulo sa Middle East. Medyo mabigat yon, Ani. That's correct. Opo, yan talaga naman. Mayroon mga ginagawang hakbang gaya ng nababalitaan natin ng pamahalaan at umaasa po tayo na magagawa ng paraan ito sa lalong madaling panahon dahil batid natin yung matinding epekto nito sa ating mga mamamayan. Kasi ang inaasa medyo tatagal tong yung gulo sa Middle East. Pag tumagal sana nga hindi tumagal. Yun ang ating panalangin. Oo. Alam mo, Bernard, ang ating panalangin ay hindi tumagal. Sana maayos kaagad dahil talaga naman, ito yung realidad na magiging epekto sa hindi lang naman ang Pilipinas ang tatamaan nito. Marami po mga kasambahay ang buong mundo. Kaya doon sa mga plano na mga hakbang ng ating pamahalaan, yun ang ating inaabangan. May mga tulong na magagaling sa kanila para doon sa mga drivers natin, para doon sa mga farmers, yung mga subsidy na yan. Hari nawa na mangyari yan kasi talaga naman mahihirapan yung ating mga mamamayan. Oo, saka at tama rin yung panawagan ng pamahalaan, Ani, na bukod sa meron na gagawing subsidy ang pamahalaan, dapat tayong mamamayan may bahagi din tayo. Tumulong tayo sa pagtitipid ng enerhiya, ganyan sinasabi nila kung maaari, gumamit na lang ng public transportation at iwasan ng gumamit ng mga sasakyan hanggat maaari, at iwasan yung kung baga ikaw lang ang sakay. Malaking tulong din to, magiging kabawasan sa konsumo ng enerhiya kung magagawa iyon at magpa-public transport na lang yung ating mga kababayan. Medyo maninibago lang sila dahil kung di masyadong sanay mag-commute. Pero malaking kabawasan din naman yun, Ani. Okay, alam mo yung mga suggestions na yan ay talaga naman napaka-positive niyan. Kung ikaw ay mag-isa lang, pupapasok ka at isa ka lang sa kotse mo, baka mamaya isipin ninyo na alam mo yung safety naman kapag magsasakay pa ako syempre hindi ka naman mamimili ng mga pasahero na hindi mo rin naman na kilala. May mga kapitbahay, di ba po, mag-alok ka o sakay na lang tayo, isa na lang. Tama, yung carpooling is very important there. And of course yung mga ehemplo siguro, pwedeng maging ehemplo yung mga government officials natin. Sakay tayo doon sa mga pampublikong sasakyan. Yung carousel is very effective. Imagine kung babiyahe ka ng napakalayo,
Kung gagamit ka ng carousel, ay talaga naman ilang minuto lang kung malapit-lapit yung pupuntahan mo at ilang oras lang kumpara kung ikaw ay dadaan talaga sa EDSA. So may malaking advantage din yan. Okay, samantala, sa pagpapatuloy po ng Hataw Balita ngayon, naglabas ng abiso ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa lahat ng qualified beneficiaries na mayroong nawala o nawawala, expired o inactive na fuel subsidy cards na makipag-ugnayan sa Land Bank of the Philippines para sa validation o pagpapalit ng kanilang card. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagpapatupad ng fuel subsidy program, kaugnay ng inaasang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Pinapayuhan ng mga benepisyaryo na asikasuhin ang kanilang mga card sa lalong madaling panahon para sa posibilidad ng pagpapatupad ng subsidy program. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng pamahalaan ang posibilidad ng pagpapatupad ng libreng sakay sa ilang pangunahing ruta upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layo nitong mabawasan ang gastusin ng mga manggagawa at araw-araw na commuters sa pampublikong transportasyon. Bahagi ito ng mga hakbang na tinatalakay ng administrasyon kasabay ng nakahandang fuel subsidy para sa mga apektadong sektor. Giit ng Pangulo, mahalagang may agarang tugon ang gobyerno upang hindi lubhang maramdaman ng publiko ang bigat ng oil price hike. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes and maybe to hold fares down on the transport our public transport facilities. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na gamitin ang contingency fund ng Office of the President para pondohan ang fuel subsidy ng mga sektor na maapektuhan ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Senador, kung magagamit ang kahit 3 bilyong piso mula sa pondo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad itong makatutulong sa pamamahagi ng pantawid pasada sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, maglalabas lamang ang pamahalaan ng 2 bilyong piso para sa fuel subsidy kapag umabot na sa 80 dolyar kada bariles ang presyo ng krudo. Kung papayagan na niya ng Pangulo ang paggamit ng contingency fund, hindi na kailangan hintayin pa ang pag-akyat ng presyo bago may pamahagi ang ayuda sa mga apektadong sektor. Ang immediate na nakikita pong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo at least around 3 billion para ma-activate na yung pantawid pasada. Hataw Balita ngayon. Posibleng magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Kaugnay nito, iminungkahi ng ilang senador sa Department of Energy na dapat bantayan ng mga oil company, partikular na sa paggalaw nila ng mga presyo. May humahataw na balita si Jed Neresina. Ilang linggong magkakasunod ng tumataas ang presyo ng langis ngayong 2026. Ito na ang ika-10 price hike sa diesel at kerosene at ika-8 naman sa gasolina. At inaasahan na magpapatuloy pa ito dahil sa tumitinding geopolitical tension sa gitnang silangan. Ngunit para kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, dapat nang tingnan ng Department of Energy kung may posibleng pang-aabuso ang mga oil company. Paliwanag ng senador na sa ilalim ng minimum inventory requirement, ang mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay obligadong magpanatili ng specific na supply o buffer stock. You issued
look at yung tawag yung profiteering kasi mataas nga siya, baka yung old stock pinresyohan na mataas. That's profiteering. So wag nilang gawin yun. So DOE should compute that. Magkano ba yung presyo ng old stock? They can review the shipments because every shipment binireport yan sa DOE. Pati ang hindi lang nire-report nila doon yung presyo. Pero makikita mo naman kung yung timing ng pagpasok. Kaugnay nito, base sa pagkakaalam ni Senate President Vicente Tito Sotto III, ay may sapat pang reserba ng supply ng produktong petrolyo ang Pilipinas. Kaya hindi dapat hinahayaan ng pamahalaan na manamantala ang mga negosyante lalo sa panahong patuloy ang tensyon sa Middle East. Kailangan sitahin mo. Kailangan sitahin mo clearly. Hindi pwede gano'n. May reserve pa naman tayo, bakit bigla sasamantalahin na kanila? Huwag naman sanang manamantala yung mga ibang negosyante. Bukod sa pagtaas ng presyo ng langis, isa sa ikinababahala ng ilang senador ay ang supply nito sa bansa dahil hindi na nila madaanan ang Strait of Hormuz. Dahil dito, hinikayat nila ang kasalukuyang administrasyon na bumuo na ng contingency plan kung paano matutugunan ang iba't ibang epektong dala ng gulo sa gitnang silangan. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Nakatakdang makipagpulong ngayong araw ang Department of Energy kasama ang mga oil company sa bansa upang talakayin ang mga gagawing paghahanda para sa posibleng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Bunso nito ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Samantala, inirekomenda naman ng DOE sa mga ahensya ng pamahalaan na magtipid muna sa paggamit ng produktong petrolyo. May humahataw na balita si Benedict Samson. Inaasahan na ng Department of Energy ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa kabila ng nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat wala pa silang nakikitang projection, pinaghahandaan na nila ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Ngayong araw, magkakaroon ng pagpupulong ang Department of Energy at mga oil company at kabilang sa aalamin ay ang gagawing contingency plan, ang pagpapatupad ng staggered price o pag-utay-utay ng dagdag presyo sa langis upang hindi mabigatan ang mga consumer. Kaya lahat po nag-prepare. Hindi pa po kailangan yan. Actually, baka hindi nga kailangan. Pero kailangan prepared tayo. And that is the behavior that we want from our oil companies, from our attached corporations, and for the whole of DOE. Kaya naman para hindi mahirapan ang pamahalaan, inirekomenda ng DOE sa ilang ahensya ng gobyerno ang pagtitipid sa paggamit ng oil products. Ayon pa sa DOE, isa rin sa pwedeng gawin para makatipid ay ang paggamit ng electric vehicle, carpooling at pagsakay sa mass transportation. Kung ang ating pong conventional na sasakyan, 5 piso po kada kilometro ang kinukonsumo, pag lumipat po tayo ng HEV or PHEV, nasa 3 pesos and 50 centavos lang po kada kilometro ang tinatakbo, at pag electric nasa 1 peso and 71 centavos. Bilang tugon, inirekomenda naman ng ilang senador na bawasan ang travel at adjustment sa pasok sa Senado. Kasama din siguro sa mga travel, isa po yan. And then, I believe, I will suggest that we have to i-input ko po yan, yung sinasabi po ninyo na galing sa Pangulo, how to save. So, I'll probably include that also, and I will tell the Senate President regarding that matter. How can we contribute? But siyempre ngayon, since immediate natin, what we can do is baka kung kaya mag-implement ng 4-day work week, instead of 5 araw na sa kalsada, 4 days, 5 mga company, or work from home para hindi lalabas ng kalsada. Kasi once yung lumabas yun, gastos ng petrolyo yun. Bukod dito, mahigpit ding babantayan ng DOE ang presyo ng langis na ipinatutupad ng mga oil company upang masiguro na walang maaabusong motorista. Samantala, nakatakda ring pag-usapan ng Energy Department at oil company sa bansa ang pagbibigay ng discount upang nang sa ganon ay hindi mahirapan ang nasa sektor ng transportasyon. Ini-instruct sa amin na priority
topic ni Secretary ay yung ituloy-tuloy at i-expand pa yung mga discount programs. Ngayon, ang tabulated namin na discount promo ng mga oil companies ay may lumalabas na 1 peso to as high as 5 peso discount per liter. So napakalaking bagay na ho, lalo na yung 5 peso na yan. So malaking bagay ho yan sa ating consumers. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Department of Energy na bagamat may pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, hindi gaanong maapektuhan ito ang supply at presyo ng kuryente sa bansa. Ang kay Energy Secretary Sharon Garin, nasa 65% ng konsumo ng petroleum products ang napupunta sa transport sector, habang 3% lamang ang ginagamit para sa power generation. Dahil dito, mas malaki ang magiging epekto ng pagtaas ng langis sa pamasahe, shipping at iba pang industriya kaysa sa singil sa kuryente. 65%, this is 2024 now, 65% of our petroleum product consumption is for transport. Power generation is 3%. So, that's why I was saying na hindi siya ganun ang impact niya on electricity. Rather, it has the impact yung pamasahe natin, shipping, on other industries actually, because shipping vegetables from one island to Luzon. Time check! Oy, good morning. Gising. Ang oras po ay alas 5:07 ng umaga. Bangon na yung mga may kailangang gawin at magluto ay gising-gising na po. Ani? At sa pagkakataong ito, patuloy po nating pinapaalala sa ating mga kababayan. Sa mga nanonood po ngayon ay nakikita nyo po sa inyong monitor ang mga contact numbers ng ating pamahalaan, partikular ng OWA, para doon sa mga gustong lumapit at makipag-ugnayan kung meron po kayong concern, kamag-anak o kakilala na mangangailangan ng tulong na kasalukuyang nasa Middle East, dun sa mga lugar na apektado ng kaguluhan po ngayon dyan sa Middle East. Nakikita nyo po yung mga contact numbers na maaari nyo pong tawagan o makipag-ugnayan para po sa inyong mga concern. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bukas ang pamahalaan sa posibilidad na bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo sakaling patuloy na tumaas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., plano niyang kausapin ang liderato ng Senado at Kamara upang hilingin ang kapangyarihang magpatupad ng pansamantalang bawas buwis kapag lumagpas sa $80 kada bariles ang Dubai crude. Lain nitong maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng langis sa bansa. Nilinaw ng Pangulo na kung maaprubahan, ang iba ay magiging isang emergency measure lamang at hindi permanenteng polisiya. This is not just a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Hataw Balita ngayon! Nakahanda ang Senado na pag-aralan ang posibleng pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pansamantalang bawasan ang buwis sa lahat o sa langis kapag umabot na sa $80 kada bariles ang presyo nito sa world market. Ay kay Senator Juan Miguel Zubiri, dapat ituring ng mga mababatas ang kahilingang ito bilang agarang hakbang upang maprotektahan ang mga consumer laban sa biglang pagtaas ng presyo ng bilihin. Dagdag pa niya, mahalagang kumilos kaagad upang mapigilan ang domino effect sa presyo ng pagkain, kuryente at pamasahe. Suportado rin ito ni Senator Erwin Tulfo na
Nagsabing karamihan sa mga senador ay handang sumuporta sa pansamantalang pagtanggal ng excise tax upang maibsan ang epekto ng oil price hike. Expect na tataas po yung mga pamasahe, mga pagkain, dahil syempre may mga pamasahe po yan. So kailangan siguro talagang alisin muna itong excises. Temporary lang naman po ito, hindi naman po ito indefinite. Hataw Balita ngayon. Bagamat suportado niya ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbabawas sa excise tax sa langis, iginit ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi dapat gawing padalos-dalos ang desisyon kaugnay dito. Ayon kay Senator Soto, kailangan munang pag-aralan kung talagang kinakailangan ang hakbang, lalo na't may tinatayang 2 hanggang 3 buwang oil reserve ang Pilipinas. Pag-usapan namin kung paano may iwasan na gano'n. Kung sakali man, ang pagkakaalam ko, meron pa yatang 2 or 3 months na reserve tayo. So ayon sa Pangulo, kung gano'n yung statement niya, ibig sabihin niya, kung hindi na, ito naman, iba nga naman, hindi tumagal. So we might be worried about something that we should not be worried about at this point. So in the meantime, pag-aralan namin. Nagbabala rin si Senator Sherwin Gatchalian na maaaring umabot sa 300 bilyong piso ang mawawala sa kita ng pamahalaan sa loob ng 1 taon kung sususpindihin ang excise tax. Maanya, maaari itong magdulot ng dagdag na pasanin sa ekonomiya na bumabangon pa lamang mula sa mabagal na paglago. Kaya't mahalagang timbangin ng maigi ang magiging epekto bago ito aprubahan. Ang problema lang with excise tax is malaki mawawala sa kaban ng gobyerno. Ballpark ko lang natatandaan ko last time na kasi maraming beses ito napapag-usapan. It's around 300 billion ang mawawala. So it's a substantial amount na mawawala. Gaano katagal yun? 1 year. Hataw Balita ngayon. Ayun, Ani, isa sa mga mainit na issue ngayon na pinag-uusapan o tinatalakay itong ang suspension of fuel excise tax. At ito ay sinasabi na magiging tugon pansamantala dito sa kung sakali na magiging malaki nga yung pagtaas ng petroleum products kung sisipa ito ng mahigit $80 per bariles, yung Dubai crude, Ani. Ayon kay Senator Zubiri, kung ito daw, Ani, ay sususpendihin, mababawasan yung presyo ng diesel ng nasa 10 pesos kada litro. Tapos yung So, kerosene... ang benefit dito? Oo. Ang diesel 10 pesos kada litro. Tapos yung kerosene ay 3 pesos, yung gasoline 6 pesos kada litro. Ganon kalaking mababawas, Ani, kung sususpindihin muna itong excise tax, Ani. Okay. Tama po doon sa puntong yun. Alam mo, nakikita natin, dapat talaga mabalanse. Alam mo, doon sa puntong yun, tama po sila. Malaking mababawas. But on the other hand, pinapaliwanag din, ano yung impact nito, di ba? Yung revenue na nakukuha naman dito sa excise tax, saan natin ginagamit ito? Ginagamit ito natin doon sa pag-sustain ng universal healthcare, and then yung subsidies natin sa mga hospitals. Mayroon pwedeng maputol ng mga services because of that. So, binabalanse. I'm sure binabalanse ito ng ating pamahalaan. Ay yung kanong klaseng mga suggestion, mga panukala, inaaral nila ito. So, mag-antabay tayo kung ano po ang para sa bayan, at iyan ay pinagkakatiwala natin doon sa ating mga umuukit ng ating pamahalaan, sa ating mga pinuno. At harinawa na magampanan ito. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan ngayong umaga dito sa Hataw Balita, wala pa umanong malaking epekto sa global supply chain ang tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakadepende sa tagal ng krisis kung kailan mararamdaman ng mga consumer ang epekto ng oil price shock sa presyo ng mga bilihin. Gayunpaman, naghahanda na ang pamahalaan ng iba't ibang senaryo at patuloy na minamonitor
ang galaw ng dolyar at presyo ng langis. Umaasa rin ang Pangulo sa agarang pagresolba ng sigaloto pang hindi ito lubhang maramdaman ng publiko. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting, hopefully, the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. Kaya marami tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga interventions. Hataw Balita ngayon. Masyado pang maaga para pangambahan ng publiko ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ito ang pinahayag ng presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association na si Stephen Cuba, kaugnay ng panic na nararamdaman ng marami sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa kanya, hinihintay pa ng mga negosyante ang magiging direksyon ng sitwasyon sa Middle East, kaya hindi agad-agad magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produkto. Pinayuhan niya ang mga mamimili na kung nais mag-imbak ay dagdagan lamang ng 15 to 20% ang kanilang normal na pamimili upang maiwasan ang kakulangan ng supply sa merkado. Git ni Cuba, may sapat na mga buffer stock sa ngayon, kaya mas makabubuting manatiling kalmado upang hindi lalong magulo ang takbo ng ekonomiya. Everybody's wait and see attitude right now. Kasi ngayon na nga, kapag biglang magbago ka ng presyo, at biglang natapos na yung gera kaagad, no? Alam mo bawiin mo, di ba? Laking gulo nun. I mean, aside from the gulo sa gera, malaking gulo din sa ating merkado kapag biglang akyat pa ba ang presyo ng bilihin. Hataw Balita ngayon. Hindi madali para sa pamahalaan ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaabot na sa 1,416,000 na mga Filipino national or 1,416 Filipino nationals ang nagnanais na ma-repatriate sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Karamihan sa mga ito ay mula sa Israel, Bahrain at Dubai. Aminado naman ang Pangulo na malaking hamon ang kawalan ng lumilipad na eroplano at ang pagtama ng ilang paliparan sa gitna ng labanan. Habang delikado rin ang pagbiyahe sa lupa dahil sa posibilidad ng friendly fire sa active combat zones. Sa kabila nito, tiniyak ng administrasyon na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang ligtas na mailikas ang mga OFW doon. At pinapayuhan muna ang mga nasa ligtas na lugar na manatili sa kanilang kinaroroonan habang inaayos ang mga option sa repatriation. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Hataw Balita ngayon. Pangunahing prioridad ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga lugar na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Nakahanda ang Philippine Air Force at Philippine Navy na i-deploy ang kanilang mga barko at eroplano kung kakailanganin para sa repatriation. Maaaring gamitin ng mga C-130 aircraft ng Air Mobility Command, katuwang ang Department of
Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Department of National Defense sa paglikas ng mga kababayan. Dagdag pa ng Navy, may karanasan na sila sa ganitong operasyon matapos mag-deploy ng mga barko noong Enero 2020 upang iuwi ang mga Pilipinong naipit sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. This would be done in coordination actually with DFA, with DMW and the DND. For our air assets, most probably ito yung mobility natin, no? Yung po sa Air Mobility Command. Kung ano man po yung ma-identify, most probably po it would be C-130s. Hataw Balita ngayon! Sa kabila ng banta sa kaligtasan at buhay ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan, tiwala ang ilang OFW sa bahagi ng Qatar sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan doon upang masiguro ang kanilang kaligtasan. May report si Gladys Tuabe. Yes, Gladys, magandang umaga. Babagsak na! Hindi nga, tara na. Lin! Tara na. Personal na nakita at narinig ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa gitnang silangan ang malalakas na pagsabog at ganting pag-atake ng Iran sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ang OFW sa Al-Sailiyah, Qatar na Celine, pinalipat sa mas ligtas na lugar dahil ang kanyang tinutuluyan ay malapit lang sa isang American military base. Lahat po ng mga kasambahay na yan, puro po taga-Doha yan. Ngayon po, ito pong lugar na tinatayuan namin ngayon, ini-stayan namin ngayon, kapatid po ito ng amo namin. Safe po dito kaysa po sa Doha. Apektado man ang kanyang trabaho dahil sa pansamantalang pagsasara ng ilang establishmento. Mas panatag siya ngayon dahil alam niyang nasa ligtas na lugar siya. Yung pong business, opo, apektado po. Dalawa po yung trabaho ko eh. Isang, pag wala pong hospitality, nasa loob po ako ng bahay nagluluto. Ngayon po, sinarado po ng government dito yung mga businesses. Kaya yung pong mga dati naming last 2 days na order, kinancel po yung lahat. Okay naman po kami ngayon. Kaya hindi na po ako nagkwento sa mga bata, sa mga anak ko kasi ayoko pong maalala sila. Yung iba po kasi iyakin. Hindi ko na po sinabi na may nagaganap po dito. Si Janina na isa ring OFW sa Qatar ay nasa loob lang ng kanilang bahay habang nagpapatuloy ang gulo. Inihayag ni Janina ang kanyang kumpiyansa sa gobyerno at militar doon. Aniya malaking tulong ang mga emergency alert na kanilang natatanggap bilang babala. Dalangin ng mga apektadong OFW na tuluyan ng humupa ang gulo upang hindi na mag-alala ang kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Gladys Tuabe, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang monitoring ng Armed Forces of the Philippines upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Tiniyak ng AFP na nananatiling matatag at stable ang sitwasyon sa bansa. Nakikipag-ugnayan din ang militar sa iba pang ahensya ng pamahalaan at nakantabay sa anumang direktiba ng national government. Bukod dito, aktibo rin umanong naghahanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa anumang contingency na kailangang gawin sakaling lumala ang tensyon sa Middle East. You could sleep soundly at night while the members of the AFP burn the midnight candle going over our contingency plans. Hataw Balita ngayon! At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Good morning, Marie, mula dito sa Pilipinas. Yes, good morning Bernard at good morning Annie. Patuloy ang lumalalang gyera sa
sa pagitan ng US, Israel at Iran kung saan hindi pa rin maawat ang mga pag-atake sa pagitan ng magkabilang panig. March 3 nang tamaan ng drone strike ng Iran ang US Embassy sa Saudi Arabia kung saan ipinul out na rin ng Washington ang mga non-emergency personnel ng embahada. May humahataw na balita si Cas Carriedo. Tinarget ng drone attack ng Iran ang embahada ng Estados Unidos na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia araw ng Martes, March 3. Ayon sa Saudi Arabia Defense Ministry, walang naiulat na nasawi sa nangyaring pag-atake ng Iran sa US Embassy at nagdulot lamang ng bahagyang sunog. Kaugnay nito, iniutos na ng US Department ang pag-evacuate ng non-emergency personnel ng embahada at mga pamilya nito na nasa Kuwait, Bahrain, Iraq, Qatar, Jordan at United Arab Emirates. Hinikayat rin ito ang mga US citizen na lisanin na ang Middle East countries, bagaman pahirapan pa rin ang paghahanap ng mga flight dahil sa problema sa airspace. Sa ngayon ay patuloy ang mga pagsabog sa Tehran dahil sa mga pag-atake ng US at Israel. Bagamat napinsala na ang Natanz nuclear site, ayon sa International Atomic Energy Agency, wala umano itong inaasahang radiation effect. Samantala, inanunsyo na rin ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz at nagbantang susunugin ang mga barkong dadaan doon. Ito ang dahilan ng pinangangambahang pagsipa ng presyo ng langis sa buong mundo. Dahil sa nagpapatuloy na sagupaan sa ngayon, ay umaabot na sa hindi bababa sa 787 ang namatay sa Iran ayon sa Iranian Red Crescent, habang 11 naman ang napatay sa Israel at 6 na Amerikanong sundalo ang kumpirmadong nasawi. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang magtatagal pa ang nangyayaring gulo sa Middle East kung saan nagsasagawa ng opensiba ang Estados Unidos at Israel laban sa bansang Iran. Ayon kay US President Donald Trump, handa ang Amerika sa matagalang labanan kung ang kapalit naman ito ay ang katiyakan na mawawakasan ang banta ng nuclear program ng Tehran. May humahataw na balita si Joan Nano. Posibleng umabot ng 4 hanggang 5 linggo ang military operation ng Estados Unidos na Epic Fury na layong hadlangan ng pag-unlad ng nuclear at ballistic missile program ng Iran at wasakin ang mga kakayahan nito na itinuturing na banta sa seguridad ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ayon kay US President Donald Trump, ito ang orihinal na projection ng kanyang administrasyon. Gayunman, may kakayahan ng US na palawigin pa ang operasyon kung kakailanganin. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Binigyang diin ng Pangulo na hindi ito isang panandaliang hakbang, kundi isang strategic decision na matagal nang pinagplanuhan ng Amerika. Anya, ang pag-atake ay isinagawa sa paniniwalang ito na ang huling pagkakataon upang pigilan ang Iran. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Iginiit ni Trump na lumalakas at lumalawak ang missile program ng Iran at nagiging malinaw na banta sa mga pwersa ng US. Kabilang sa mga layunin ng operasyon ng pagwasak sa missile capabilities ng Iran, pagpigil sa suporta nito sa mga militanteng grupo at pagtiyak na hindi ito makagagawa ng nuclear weapon. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities. Second, we're annihilating their navy. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Inamin din ng Pangulo na may mga nasawi ng American service personnel sa gitna ng operasyon. Gayunman, desidido ang Amerika na ipagpatuloy ng military force ang operasyon bilang paggunita sa mga kasamahan na nagbuwis ng buhay para sa misyon. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people. And
Joan Nano humahataw sa balita ngayon. Mariin namang itinanggi ng Spain ang aligasyon na sinusuportahan umano nito ang Iran sa mga pag-atake nito sa gitnang silangan. Ayon kay Spanish Foreign Affairs Minister Jose Manuel Alvarez, hindi makatwiran at katawa-tawa ang nasabing aligasyon ni Israel Foreign Affairs Minister Gideon Saar. May humahataw na balita si Raven Campos. Mainit ang palitan ng salita ng mga kinatawan ng Spain at Israel kaugnay ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Israel Foreign Minister Gideon Saar, sinusuportahan umano ng Spanish government ang Iran sa mga pag-atake nito sa mga bansa sa gitnang silangan, bagay na mariing itinanggi ni Spanish Foreign Minister Jose Manuel Alvarez. Ayon kay Alvarez, may coherent foreign policy ang Spain at walang batayan ang mga paratang ni Saar na sumusuporta ito sa Iran o sa ibang tyrants. Ang bagay na ito ayon sa opisyal ay hindi makatwiran at katawa-tawa lamang. Ayon pa kay Alvarez, katunayan nito ay kinokondena ng Spain ang mga paglabag sa karapatang pantao ng rehimen ng Iran at nakasuporta ang kanilang gobyerno sa mga sibilyan na mamamayan ng Iran. Kasama rin ng Spain sa mga nananawagan na itigil na ang gyera at sa halip ay gawing diplomatiko ang paglutas sa sigalot sa gitnang silangan. Samantala, mariin namang binatikos ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang unilateral military action ng US at Israel laban sa Iran. Aniya, mas pinapalala lamang ng Amerika ang sigalot na lalong naglalagay sa mga bansa sa mundo sa malaking panganib. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Matapos ang mahigit isang dekada ay bumisita ang isang Canadian leader sa katauhan ni Prime Minister Mark Carney sa bansang Australia. Ayon kay Carney, ilang panahon rin ang hindi nabigyang prioridad ang ugnayan ng dalawang bansa. May humahataw na balita si Oralyn Quijano. Dumating na sa bansang Australia si Canadian Prime Minister Mark Carney para sa 3 araw na working visit nito. Bahagi ng kanyang pagpunta ay ang pagbibigay ng talumpati sa Australian Parliament at pakikipagpulong sa business community sa Sydney. Ang naturang mga hakbang ay upang muling palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ayon kay Carney, ang Australia ay isang natural partner na kasama sa mga itinuturing na middle powers. Isa sa plano ni Canadian Prime Minister Carney ay ang maging katuwang ang Australia upang balansahin ang dominasyon ng tinatawag na superpowers na US at China. Inaasahang sa pakikipagpulong ni Carney kay Australian Prime Minister Anthony Albanese na pag-uusapan ng ilang usapin gaya ng defense cooperation, critical minerals, trade partnership at ang epekto ng taripa ng US. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Isang panukalang batas ang inihain sa New Zealand Parliament na naglalayong kilalanin ang wikang English bilang opisyal na wika sa bansa. May report si Early Briones, humahataw. Isinusulong ngayon sa New Zealand Parliament ang panukalang batas na kikilalanin ang 3 wika bilang opisyal na lengguwahe sa bansa. Ang mga wikang ito ay Tereo Maori, New Zealand Sign Language at ang wikang English. Sa kanyang pahayag, sinabi ni New Zealand Minister of Foreign Affairs Winston Peters, magbibigay linaw ang nasabing batas sa madalas na confusion sa wikang ginagamit sa bansa. The bill provides clarity and certainty in legislation of the official status of the English language in New Zealand. This bill not only clears up a long-held assumption that English was already an official language, but importantly also serves very practical applications. Ayon sa opisyal, may mga alarming examples na anya na naiulat sa mga serbisyo na nagkakaroon ng miscommunication dahil sa paggamit ng wikang Tereo Maori bilang primary names ng mga pasilidad. Inaasahang sa susunod na sesyon ay magkakaroon na ng resulta ang deliberasyon sa nasabing panukala. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Hataw Balita ngayon. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagang magkaroon ng ceasefire sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon sa Pangulo, bagamat hindi direktang sangkot ang Pilipinas at wala sa posisyon upang formal na manawagan ng tigil putukan, umaasa ang bansa sa agaran at mapayapang resolusyon ng krisis. Hinimok din niya ang lahat ng panig na magpakita ng pagpipigil at wakasan ang labanan sa lalong madaling panahon. Binigyan din ito na mahalaga ang usapin sa Pilipinas dahil sa presensya ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Civil Aeronautics Board ang pagsasagawa ng recovery flights sa oras na maging normal na ang operasyon ng mga paliparan sa Middle East. Ito'y upang makabiyahe ang mga pasaherong na-stranded kasunod ng gulong nangyayari sa gitnang silangan. May humahataw na balita si Asher Cadapan Jr. Umaabot na sa 76 na flights ang apektado ng pagsasara ng airspace sa Middle East, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, simula noong weekend ay 73 international flights na ang nakansela, habang 3 naman ang diverted. Maaga na ring nagpatupad ng kanselasyon ng biyahe ang Philippine Airlines o PAL para sa kanilang scheduled flights hanggang bukas para sa mga papunta o galing sa Doha, Dubai at Riyadh. Gayon din ang Emirates na biyaheng Manila to Doha na nakatakda ngayong araw. Ayon naman sa Civil Aeronautics Board o CAB, mahigit 13,000 na ang bilang ng mga apektadong pasahero mula sa mga nakansilang flights mula pa noong Lunes. Paliwanag ni CAB Deputy Executive Director Maria Elben Moro, malaki ang epekto nito sa kanilang industriya, lalo pa kapag nagbalik na sa normal ang operasyon ng mga paliparan at airline companies. Pag bumalik na po sa normal operations, they would have to do recovery flights. So, nandyan po ulit yung, they would have to bring their passengers. Medyo affected po ang mga scheduling na naman ng mga airlines and their usual flights. So, they would have to carry the passengers that are booked with them. Dahil itinuturing ang sitwasyon na isang force majeure na hindi rin kasalanan ng airline companies, limitado lang din ang maitutulong sa mga apektadong pasahero. So ang airline po, in as much as possible, they extend yung rebooking and refund to passengers, pero yung other expenses po outside of that, hindi na po nasasagot ng airline, especially kung meron na po sa airports or tumutulong din po sila for the passengers to book hotels, pero yung expenses po is usually shouldered na talaga by the passengers. Para sa mga pasaherong papunta sa ibang bansa, ngunit apektado pa rin dahil may connecting flights sa Middle East, sinabi ng CAB na dedepende ito kung may biyahe din doon ang kaukulang airline. Ngunit hindi ito kasama sa mga obligasyon ng airline company dahil sa umiiral na pulisiya kapag force majeure. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy silang nakabantay at nakikipag-ugnayan sa mga aviation authority at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Gayon din ang pagsiguro na inaasiste at protektado ang mga pasahero sa kanilang karapatang mag-refund o rebook ng kanilang mga flight. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Libo-libong pasahero na sa bansa ang nagkansila o nakakansila ang biyahe dulot ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, halos 100 flights na rin ang kansilado dahil sa tensyon. Kaugnay nito, ating alamin, maaari bang makatanggap ng refund ng isang pasahero kung makakansila ang kanyang flight? May humahataw na balita si Dante Amento. First of all, you have to check the contract, the policy itself. So, ibig sabihin nun,
you have to check the ticket, kung ano ba ang sinasabi ng ticket na nandun sa kontrata ninyo. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, maraming flight ang kasalukuyang kansilado pa rin, kaya't maraming pasahero sa iba't ibang mga bansa ang stranded at hindi makabiyahe. Sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, as of 11 a.m. kahapon, umaabot na sa 73 ang nakansilang international flights. Nag-anunsyo na rin ng advance cancellation ang Philippine Airlines o PAL para sa mga flight hanggang sa March 5 dahil sa hindi pa rin humupa ang tensyon sa gitnang silangan. As of yesterday, 63 international flights and about 13,300 passengers ang affected in total who have been either rebooked or refunded. May mga ilang flights po tayo from Clark, may ilang flights din from Cebu and Davao, sir. Ayon kay Attorney Adrian Aquino, ang mga kanseladong flight dahil sa tinatawag na force majeure o mga bagay na hindi nakokontrol gaya ng giyera ay maaring i-refund sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, partikular na kung ang airline mismo ang nagkansela. Sa ilalim ng batas, kapag ang airline company ay hindi nakatupad sa obligasyon nitong ihatid ang pasahero sa itinakdang oras at lugar, nagkakaroon ng tinatawag na breach of contract o posibleng kapabayaan sa panig ng airline. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan ang pasahero na humingi ng refund o mag-claim ng danyos para sa mga abalang naidulot nito. Dito sa Pilipinas, meron kasing inilabas na Bill of Rights pagdating sa air passenger. Ang tawag natin doon ay Air Passenger Bill of Rights, na nagsasabi na in case nagkansela ang airline mismo ng kanilang flights due to war, that is still refundable. Gayunpaman, binigyang diin ni Attorney Aquino na kapag ang pasahero ang mismong magkansela ng kanyang flight ay hindi ito refundable. Ang remedyo sa ganitong sitwasyon ay nakadepende sa nakasulat sa ticket policy o kontrata na napagkasunduan ng pasahero sa oras ng pag-book ng ticket. But kapag ang nagkansela ay yung passenger, yung mismong passenger ang nagcancel, siguro natakot siya na pumunta dun sa place na yon, hindi na siya refundable. But that is, yun nga ang sinasabi ko, that is the general law. Maaari naman na iurong ang flight sa ibang petsa o rebooking. Payo nito sa mga pasahero na basahing mabuti ang terms and conditions at mga probisyon sa kanilang ticket dahil ito ang magsisilbing basehan ng anumang claim sa management ng airline o sa korte. Kung magkakaroon ng problema, makipag-ugnayan muna sa management ng airline para sa isang compromise agreement bago tuluyang sumangguni sa isang abogado o dumaan sa prosesong legal. Kailangan nilang basahin yung terms and conditions dun sa kanilang ticket. Kasi ang airline, very strict yan. Nagpo-provide talaga sila ng rules, ng provision, ng policy nila pagdating sa mga refund, pagdating sa mga claims, sa mga rebooking. Nagpo-provide sila ng clear, black and white instruction. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng direktiba ang Maritime Industry Authority sa lahat ng Philippine registered ships na bumabiyahe sa ibang bansa na higpitan ang kanilang security measures dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Inatasan ang mga ship owner at manning agencies na bantayang mabuti ang mga maritime security advisories at tiyaking nakamonitor ang kanilang communication at tracking systems habang naglalayag sa mga apektadong lugar. Iniutos din ang mas mahigpit na seguridad alinsunod sa International Ship and Port Facilities Security Code at 24 oras na komunikasyon upang agad maiulat ang anumang kahina-hinalang insidente. Binigyang diin ng Marina na dapat unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer at agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada o sa Department of Migrant Workers sakaling mangailangan ng agarang tulong. Hataw Balita ngayon! Nagbukas naman ang mga lokal na tanggapan ng Department of Information and Communications Technology ng libreng computer at internet access para sa mga Pilipinong nais makipag-ugnayan
sa kanilang mga mahal sa buhay sa Middle East. Available ang libreng serbisyo sa mga opisina ng DICT sa Regions 1, 4B o Mimaropa, Region 3, Cordillera Administrative Region, Region 7, Region 8 at Region 9, Basulta. Ayon sa DICT, bukas din ang iba pa nilang regional offices upang tumulong sa mga pamilya ng overseas Filipinos na nangangailangan ng komunikasyon. Layunin ng hakbang na matiyak na may agarang paraan ang mga Pilipino upang mag-contact ang kanilang mga kaanak sa gitna ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Pansamantala munang itinigil ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang pagtanggap ng lahat ng international outbound mail items sa ilang mga bansa bunsod ng pagsasara ng regional airspace na may transit point sa Dubai, UAE at sa Doha, Qatar. Kasama dito ang mga letter, parcel at express mail service o EMS na ipadadala sa mga bansa sa Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Brazil, Colombia, Cyprus, Denmark at Egypt. Gayon din sa Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, India, Iran, Ireland at Israel. Pati na sa Italy, Jordan, Kuwait, Lebanon, Maldives, Morocco, the Netherlands, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, South Africa, Spain, Sri Lanka, Saudi Arabia, Switzerland at Dubai, UAE. Ayon sa PhilPost, magbibigay na lamang sila ng update sa sandaling mag-resume na ang acceptance ng international outbound mail items. Ilang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni Korean President Lee Jae-myung. Kahapon, nakipagpulong ang South Korean leader kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at tinalakay ang mahalagang usapin. May humahataw na balita si Nel Maribuhok. 10 kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa state visit ni South Korean President Lee Jae-myung. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean leader ang pagpipresenta ng mga nilagdaang kasunduan na may kaugnayan sa defense, agriculture, pang-ekonomiya, digitalization at iba pa. And as we have just witnessed, we concluded a number of agreements in the field of defense materials procurement, veterans affairs, agriculture, trade, investment and economic cooperation, intellectual property, digital cooperation, digitalization and innovation, Korean language training in schools, cultural cooperation, and police cooperation, which will sustain the momentum of the Philippines-Republic of Korea strategic partnership for the future. Nangako naman si President Lee ng patuloy na suporta ng kanyang bansa sa mga isinusulong na polisiya ng Marcos administration. I told President Marcos that I support the infrastructure policy that he has placed great emphasis on and that Korea will work closely with the Philippines to play our role. President Marcos responded welcomingly. Furthermore, I will continue to support the Korean defense industry firms so they may actively participate in modernization projects of the Philippine military on the basis of the implementation agreement for the defense industry procurement. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay rin nila ng South Korean leader ang mahalagang issue sa riyon, kabilang na ang mga usapin sa South China Sea at Korean Peninsula. Binigyan diin ng dalawang leader ang halaga ng paninindigan sa rules-based international order, partikular na sa maritime domain. Nagpasalamat rin si PBBM sa tulong ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagpapalakas sa Coast Guard, pamumuhunan, ilang mahalagang infrastructure projects, paggamit ng artificial intelligence at pagbibigay proteksyon sa mahigit 70,000 Filipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa Republic of Korea. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.
Insufficient in substance para sa ilang kongresista ang ilang alegasyon sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tinuligsa naman ang isang kongresista sa naging pahayag nitong itinuturing na offensive sa kababaihan habang tinatalakay ang reklamong impeachment. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Nagpahayag ng agam-agam ang ilang House Justice Panel members kung sufficient in substance ba o pasok sa impeachable offense ang ilang alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa ikatlong reklamong impeachment. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente. Ang fifth ground for impeachment sa inindorsong reklamo ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Sa kasalukuyan, wala pang attachments o mga dokumentong kalakip para suportahan ang mga naturang mga aligasyon. Ayon kay Representative de Lima, sa hearing proper ng impeachment proceedings, target nitong ipasapina ang bank records at SALENs ng Vice Presidente mula ng Davao City Mayor at Vice Mayor pa ito. Would these allegations not be in contravention with the Supreme Court resolution or decision in the case of Sara Duterte versus House of Representatives when it said that we should only be including allegations for impeachment for actions done while she is holding an impeachable office? From the statements kasi that were given, the SALENs she was referring to was in 2007 to 2017, way before the Vice President, she became Vice President. No? Secondly po, na-mention din po ng endorser nung bank deposits, but these were just allegations. No? Walang sinabi na may proof na may bank deposits of this and that. No? We submit. However, this does not mean that we cannot include acts that were committed prior to the incumbency of the official. Here, the Vice President. We can do that so long as we prove that. Makikita po natin yan dun sa mga ipapasabina ng mga dokumento as well as supported by testimonial evidence. I believe that the fifth ground fails to meet the constitutional and legal standards required for impeachment and should be. Nothing here pertains to the office of the Vice President, the acts of the Vice President of enriching herself as Vice President. Clearly, we cannot go to the future and say that in the future we can have, if there's a hearing, that they're going to fish for more evidence. Because we are deciding based on the recital of facts in the complaint. And it will never be taken up because they are not in the complaint. And the Vice President will be asked to answer those that are her own actuations and acts as Vice President. So clearly, Madam Chair, clearly, the ground for number 5 is totally devoid of any substance against the Vice President because all the acts stated, which is 107 to 109, pertains when she was Vice Mayor and Mayor. So this has to fail. Kwestiyon din ni Congressman Rodriguez ang ika-6 na ground sa reklamong impeachment o ang umano'y mga ginawa ng Vice Presidente para pabagsakin ang gobyerno, mag-udyok ng sedisyon at pag-aaklas. Here are now, based on the footage, that the Vice President did not in any way call to arms our people to rise against the government. So all of these are all on desire and imaginations. Nothing actual, nothing that is clearly impeachable. We cannot just downplay the presence of VP Sara dun sa mga rallies na yon na clearly ay naghihikayat tungkol sa yung continued existence of this government, of the President. Kasi nga, in those rallies, she never disowned, she never detached herself from those statements.
that this has to be taken in totality, the circumstances, those incidents, and the context is really very important in scrutinizing this particular ground. Dumepensa rin si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, House Deputy Minority Leader, kaugnay ng mga alegasyon laban kay VP Duterte. Pero nakapagbitaw ito ng pahayag kaugnay ng isang aktres na tinuligsa ng mga kapwa kongresista at pinabura sa record ng House Justice Committee. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted in the record. Si Gabriela Party List Representative Sara Elago nais na maglabas ng public apology si Congressman Suntay kaugnay ng issue. Samantala, ngayong araw ng Miyerkules, tatalakayin naman ang sufficiency in substance ng ika-4 na reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at iniendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, target na ring pagbotohan ang dalawang reklamo kung sapat ang nilalaman. Kung matukoy na sufficient naman in substance, posibleng maisagawa ang hearing proper sa buwan na ng Abril. This will definitely happen after the Holy Week because we need to provide time for the responsive pleadings. You heard me already, we will be anticipating answer and then reply and then rejoinder, no? 10-3-3. Tapos we have to give allowance pa to the time, the day, or the period on which the same will be delivered to the proper recipient, no? Tiwala naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, member din ng House Justice Panel, na matatapos ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay VP Duterte sa loob ng itinatakdang panahon ng saligang batas at panuntunan ng Kamara o bago pa mag-Sine Die adjournment ang Kongreso sa Hunyo. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng precautionary whole departure order sina Benguet Representative Eric Yap at ang kapatid nito na si Reside Act CIS Party List Representative Edvic Yap. Ito'y matapos silang masangkot sa flood control scandal at maisama sa mga iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Ilan sa mga pangalang lumutang noong kasagsagan ng investigasyon sa mga kongresistang nasasangkot sa flood control scandal ay ang magkapatid na sina Axis Party List Representative Edvic Yap at Benguet Representative Eric Yap. Sa anunsyo ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kahapon, pinagbigyan na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kanilang ex parte application na patawan ng Precautionary Whole Departure Order o PHDO ang magkapatid. Ayon kay Assistant Ombudsman Clavano, hiniling nila ang PHDO sa kasagsagan ng preliminary investigation sa dalawa bilang bahagi ng pag-iingat upang masigurong hindi lalabas ng bansa ang mga respondent. Itinuring na persons of interest ang magkapatid na mambabatas noong naghain ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman ng case referral, October 2025. Napag-alaman umano na may kontrol pa rin si Benguet Representative Eric Yap sa Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha ng 179.5 million pesos contract para sa umano'y substandard flood control project sa La Union. Habang si Representative Edvic Yap naman ay may parte rin umano sa naturang kumpanya at hinihinalang may money trail din sa mga diskaya. Magkapatid yan Eric and Edvic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Edvic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa diskaya. Noong nakaraang buwan, nagbitiw na bilang kongresista si Axis Party List Representative Edvic Yap at inihayag sa plenary session ng Kamara noong February 4. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon.
Naharap sa bagong reklamo ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos matapos siyang sampahan ng kasong unjust vexation at cyber libel ng National Police Commission Vice Chairman at Executive Officer na si Rafael Calinisan. Ayon kay Calinisan, personal niyang inihain ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office dahil umano sa paninira at pagtawag sa kanya ng kung ano-anong pangalan sa mga vlog ni Mangusin. Dagdag pa ng opisyal, wala sana siyang planong magsampa ng kaso subalit napilitan umano siya dahil sa mga ulat na marami na ring OFW ang naloko ng naturang vlogger. Nakatakda ring magsampa ng hiwalay na reklamo si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao laban kay Mangusin. Totoo niyan, wala naman talaga akong planong kasuhan siya ng kasong kriminal. Yung on my person. Pero napakarami na niya talagang nilokong tao eh. Nandyan yung mga OFW, na kinuha na niya ng pera, nag-scammer siya, gumagamit din siya ng iba-ibang mga pangalan, Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, nagpapanggap siyang isang Marcos, gumagamit siya ng mga peking passport, peking birth certificate, pati yung mga bahay niya, LTO niya, fake. Lahat sa buhay niya ay fake. Nangako ang Pilipinas sa bansang Tanzania sa silangan ng Africa ng suporta ng mechanization sa kanilang agrikultura. Ang hakbang na ito ay batay sa inisyatibo ng Food and Agricultural Organization ng United Nations National na layuning makamit ang pandaigdigang seguridad sa pagkain. May report si Danny Munar. Technical support ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa mga bansa sa Africa upang mapaunlad ang kanilang agricultural mechanization sa pakikipag-ugnayan sa Tanzania sa East Africa. Inihayag ng PhilMec na handa ang Pilipinas na ibahagi ang mga teknolohiya at pinakamahusay na kasanayan sa mekanisasyon lalo na sa produksyon ng palay. Sa isinagawang African Conference on Sustainable Agricultural Mechanization, napag-alaman na kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa rice production. Kung kaya't napili ang PhilMec bilang katuwang sa inisyatiba ng Food and Agriculture Organization o PAO. Sila po kasi nag-uumpisa pa lang. Kaya gusto po nila matuto ano yung ginawa natin. This time nakita po kasi nila ng part of the report noong doon sa terminal workshop, yun pong ating Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yung program po, kita nila na pwede nilang gawing pattern yung ating ginawa. Layunin ng PAO na resolbahin ang problema sa kagutuman at mapalakas ang pandaigdigang seguridad sa pagkain. Kaya't handang makipagtulungan ang Pilipinas sa pagbahagi ng kaalaman at expertise sa usaping pang-agrikultura. Nakatakdang bumisita ngayong buwan ang Tanzania Agricultural Research Institute dito sa Pilipinas upang personal na masaksihan ang mga teknolohiyang maaring i-adapt sa kanilang mga sakahan. Ayon pa sa PhilMec, malaki ang naitulong ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP sa pagtaas ng antas ng mekanisasyon ng Pilipinas mula 2.31 patungong 2.81 horsepower kada hektarya. Dahil dito, nabawasan ng 2 piso ang gastos sa produksyon ng bawat kilo ng palay. At nakalikha ng karagdagang supply ng bigas na sapat upang makatulong sa tinatayang 95,000 pamilya taon-taon. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Dalawa ang nasawi habang 3 ang sugatan nang bumagsak ang isang private helicopter sa isang sakahan sa Barangay Kisaw, Pililla, Rizal kahapon ng umaga.
Ayon sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang isang Pilipino at isang Malaysian national, habang ang tatlong sugatan, kabilang ang piloto, ay isinugod sa pagamutan at isa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, patungong Maynila mula Quezon ang Bell 505 helicopter nang ito'y bumagsak. Nagpapatuloy pang investigasyon ng pulisya at ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ng CAAP upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Hataw Balita ngayon. Arestado ang dalawang Chinese nationals matapos madiskubre na mga otoridad ang isang hindi otorisadong gold processing operation sa Zamboanga del Norte. Pinangunahan ng Bureau of Immigration, Philippine Army at Sibutad Municipal Police Station ang Joint Task Force Sampelan na nagsagawa ng operasyon kahapon March 3. Kinilala ang mga naaresto na sina Tao Xiang, 59 na taong gulang, at Shenggong Xiang, 41 taong gulang, na kapwa pinaniniwalaang nag-ooperate ng gold ball milling facility para sa pagproseso ng mineral ore nang walang kinauukulang permiso. Ayon sa BI, nilabag ng mga suspect ang Section 37A7 ng Philippine Immigration Act of 1940 dahil sa overstaying at paggawa ng negosyo ng walang tamang visa o permit. Nakatakdang harapin ng dalawa ang kaukulang proseso matapos isa ilalim sa custody ng Bureau of Immigration. Samantala, this time, alamin na natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama si Joy Rabina na nasa Quinta Market Live. Joy, gusto ko sana magluto ng sinigang mamaya. Magkano na ba ang kilo ng karning baboy dyan? Magandang umaga, Ani. Ngayon nga ay nasa Quiapo, Manila tayo, dito sa pwesto ng Quinta Market. At kasabay nga ng krisis dito sa Middle East, may pahayag naman ang ating Philippine Amalgamated Associate Supermarket na si Steven Tua, kung saan inilahad niya na huwag muna magpanik ang publiko dahil mga presyo naman ay hindi pa agad tataas. Ngayon naman ay unahin natin ang presyo ng baboy na paborito ng mga bata sa pagkakaalam ko ngayong Miyerkules. Alamin natin. Hello po, Kuya. Ano pong pangalan niyo po, Kuya? Arnold Chico. Sir Arnold Chico. Ang mga benta niyo po, ito po ay Pork chop. And then meron po kayong liempo, kasim, and pige. Pata at ribs. Ngayon po, magkano po ang presyo ng baboy po ngayon? Dito sa Quinta Market, ang pige and kasim pork chop is 340. Ang liempo naman ang benta namin is 410. At mga ribs, 330. Mga ganyan. May tawad pa naman kung tatawad ang mamimili. Sa ngayon po ba, ang presyo po ba ng baboy ay tumaas po o bumaba? At yung simula ng Pasko hanggang bagong taon, medyo pababa na siya hanggang ngayon, bumababa pa. Bumaba po. Ngayon po, matanong ko lang po kayo, no? Meron po kasi isinusulong ang ating mga mambabatas na magkaroon po ng ibaba ang oil excise tax po natin. Sa pagbaba po, no, sa tingin niyo po ba malaking tulong po ba yun? Na mabilis po ba yun na tulong para po maagapan na bumaba po ang presyo po natin? Oo, sa tema po ng may gera ngayon sa Middle East, maaari po makatulong yan dahil sigurado kasi mga paggabiyahe ng mga baboy, mga kalakal namin, gasolina po ginagamit na ng mga truck, malakas kumonsumo yan. And then meron po yung mga toll gate na ginagastos yung mga kasi sa amin doon kinacharge sa mga retailer po. So maaari po makatulong po yung gano'n kung may action na gagawin yung gobyerno sa pagtanggal po ng mga o pagbawas doon sa mga tax na gagamitin sa krudo. Sa ngayon po, ang mga mamimili po natin, no, sa araw-araw po na pagtitinda po ninyo, may napapansin po ba kayo na mas nagiging wais na po ang ating mamimili na namimili po sila kung ilang gramo, kung pira-piraso po ba ang binibili nila or per kilo po ba ang binibili nila? Ano po bang mas madalas po? Yes ma'am, kasi ma'am yung ibang mamimili talaga sa ngayon,
liit ng binabudget ng mga, lalo na ng mga nanay. Dati mga 1 kilo, ngayon kalahati o 1/4 na lang ang binibili kasi meron pa sila ibang bibili na mas pataas din ang presyo. So binabudget nila yung pamimili nila yung para sa isang araw lang nila. Salamat po, Kuya Arnold. Yes, ma'am. Sa ngayon ay i-rundown na natin ang finalized na presyo ng karne dito sa Quinta Market. Okay, ang pork kasim ay nagkakahalaga ng 340 pesos hanggang 300 pesos. 350 pesos per kilo. Ang pork pigi ay 340 pesos hanggang 350 pesos per kilo. Ang liempo ay 400 hanggang 410 pesos per kilo. Sa pata, 330 pesos per kilo lamang po yan. Ang ribs ay 330 pesos per kilo. Sa mga naghahanap naman ng mga pang tinola o pang fried chicken, ang presyo po ng gulay ay sandali lamang po. Sa ngayon po, nalaman na po natin yung presyo po ng baboy. Ngayon po, alamin po natin yung presyo ng mga fried chicken na favorite po ng ating mga anak. Ngayon po, ang presyo po ng whole dress chicken ay 190 hanggang 200 pesos. 210 pesos per kilo lamang po yan. So, base po sa na-interview natin kanina na tumaas daw po ng 20 pesos sa nakaraang 4 na araw ang whole dress chicken. Sa bangus naman po, 250 pesos hanggang 280 pesos per kilo. Sa tilapia, 170 pesos per kilo. Ang galunggong, 280 pesos per kilo. Sa kalabasa, 60 pesos hanggang 70 pesos per kilo. Ang talong, 70 pesos per kilo. Sa kamatis, 70 pesos per kilo. Ang repolyo po ay 70 pesos per kilo din. Ang carrots, 120 pesos lamang po yan. Sa patatas, 100 pesos per kilo lang din po. At yan na po muna ang update po dito mula sa Quinta Market. Balik po dyan sa studio. Thank you very much. Maraming salamat, Joy Rabina mula po sa Quinta Market. Kasama diyan sila Judren Minda, Ma'am Minda and Mothers Club ng Manila. Minda Sional at syempre si Judren. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Thank you, Joy. Muling nagpakita ang total lunar eclipse o ang tinaguriang blood moon sa publiko kagabi. Bukod sa inabangan nito ng publiko sa observatory sa UP Diliman, sinubaybayan din ito ng mga stargazer mula sa ilang panig ng bansa. May humahataw na balita si Mia Alonso. Dinayo ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan at mga may interes sa astronomy ang unang paglitaw ng total lunar eclipse sa kalawakan ngayong 2026. Gaya ng 18 taong gulang na si Justin, nagmula pa sa Antipolo Rizal at pumunta mismo sa observatory ng University of the Philippines sa Diliman. Bagaman galing pa sa malayo, pinilit niyang makarating sa UP para masaksihan ang total lunar eclipse. Itnuturing niya itong bonding kasama ang kanyang pamilya. Gusto ko lang talagang ma-experience yung nangyayari around me. Parang novelty, excitement talaga. Sometimes din nagiging fascinated din ako sa nangyayari dynamics. Bukod sa Metro Manila, inabangan din sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa abroad ang pagpapakita ng blood moon. Gaya na lamang ni Alan Belia na taga Cavite na sumubaybay at kinuhanan ng magagandang litrato ang buwan. Inabangan din ng ilang photographer and enthusiast sa Jaro Plaza sa Iloilo City ang lunar eclipse. Kagabi, halos oras ang itinagal ng pagpapakita ng tinaguriang blood moon na nagbigay daan sa marami upang masilayan ang pambihirang tanawin. Upang magbigay din ng kakaiba at full experience sa mga pupunta, nag-set up ang Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman ng astrophotography at viewing sa mga bibisita. Ngayon doon, dahil may total lunar eclipse na bihirang mangyari, hinanda namin yung mga telescopes. At lahat ng staff ng observatory, kasama na yung mga staff ng kasamahan namin sa planetarium ay nagpuntahan dito para i-document yung event na to.
Ayon sa mga eksperto, nangyayari ang lunar eclipse kapag naghilera ang tatlong heavenly bodies, ang araw at buwan, kung saan nasa gitna naman ang Earth. Sa puntong ito, natatakpan ng anino ng mundo ang buwan na nagriresulta sa pagkakaroon ng lunar eclipse. Kung eksaktong natakpan ang buwan ng anino, nangyayari ang total lunar eclipse na karaniwang nagiging pula o kahilang buwan, kaya tinatawag din na blood moon. Samantala, muli namang masasaksihan sa December 31, 2028 hanggang January 1, 2029 ang total lunar eclipse. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Matapos ang dalawang magkasunod na setback, nananatiling matibay ang kumpiyansa ng AFP Lady Gunner, DFA Emissaries at Pag-ibig Fund Lady Smashers na makabawi. Balik ensayo ang mga kupunan at tututok sa mga adjustment at strategy habang pinaigting ang connection at disiplina sa pag-iwas sa errors para sa susunod na tagisan sa court. May humahataw na balita si Mia Alonso. Magpapakita ng competitive na laro at determinasyon ang AFP Lady Gunner, DFA Emissaries at Pag-ibig Fund Lady Smashers sa susunod na pagsabak sa UNTV Volleyball League Season 4. Aminado ang AFP Lady Gunner na kailangan nilang pag-aralang mabuti kung paano maiiwasan ang unforced error na isang hadlang patungo sa kanilang momentum. Pero continuous pa rin, wag lang kami magsasawa. Siyempre, nandun pa rin yung passion sa paglalaro. Yung eagerness namin na manalo, and pag-aralan pa kung ano yung mga errors na yun nga, na dapat iwasan talaga namin. Bagamat nadumina ng Comelec Suffragettes ang kanilang laban sa Game 1 sa Paco Arena noong March 1, nakaisang set naman ang AFP bilang pagpapakita ng kanilang potensyal sa laban. Samantala, ang DFA Emissaries sa kanilang naging tagisan kontra BFP Lady Firefighters. Humataw agad sa unang sabak ang grupo at nakuha ang first set sa score na 25-17. Gayunman, aminado ang koponan na kinapos sila sa stamina at agility, bunsod ng mahahabang palitan ng punto sa net na nag-uwi sa kanilang pagkatalo sa ikalawang pagkakataon. Meron naman kami mga pinag-uusapang pang strategy, especially sa rotation, sa position. Kulang kami ng attacker, kumbaga, kasi nagamit namin isang import namin as setter. So, yun. Pero may mga rotation kaming babaguhin, pagtsatsagaan namin, patry namin sa mga susunod namin training. Pagka effective yun, gagamitin namin. Naging maganda rin ang unang palo ng Pag-ibig Fund Lady Smashers at inangkin agad ang unang set sa Game 3. Bagamat nauwi pa rin ng PNP Lady Patrollers ang pagkapanalo sa ikalawang pagkakataon, hindi naman magpapatinag ang koponan na magpatuloy na bumawi sa mga nakaabang pang mga laro. Isa sa kanilang tututukan ang magpatuloy sa gitna ng crucial game. Pag mga crucial game kasi medyo humihina yung loob ng mga players. Yun lang, siguro tuloy-tuloy lang sa support. Hindi man namin nakuha sa panguna, sa pangalawa, sa pangatlo, itatry pa rin namin palagi. Hindi pa man pumapabor sa kanilang panig ang resulta, nananatili ang determinasyon ng tatlong koponan na lumaban at makabawi sa kanilang mga susunod na mga laro. Abangan ngayong Miyerkules ang pagpapatuloy ng pasiklaban ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa unang match, maghaharap ang MMDA Lady Spikers at NHA Home Masters ng alas 12 ng tanghali. Susundan nito ng sagupaan ng DNR Lawin Spikers at PhilHealth Health Insurers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatagisa naman ang AFP Lady Gunner at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Muling nasaksihan ng diwa ng volunteerism at bayanihan sa ginanap na taunang clean-up drive sa bansang Australia. Ang naturang inisyatibo ay sa bayang ginawa sa iba't ibang panig ng bansa upang maipakita ang pagpapahalaga sa kalikasan. May humahataw na balita si Mariel Latoza.
Itinuturing na mayaman at maunlad na bansa ang Australia, kaya marami ang nagnanais na makapunta at manirahan dito. Subalit kaakibat ng pagunlad ang isang malaking suliranin gaya ng ibang bansa sa mundo, ang basura. Kaya isang inisyatibo ang taunang ginagawa sa bansa na pinasimulan ni Ian Kiernan noong 1989, ang Clean Up Australia Drive. Layunin nito na magbukas ng kamalayan ng publiko sa tamang waste segregation at paglilinis sa mga komunidad na ginagawa tuwing unang linggo ng Marso. Kasamang nakiisa ay ang mga volunteer mula sa Members Church of God International. Nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa-tao dito sa lugar o sa dako ng Australia para po tayo ay makapaglingkod sa maliit na paraan, makatulong po tayo sa kalinisan at sa ikaayos ng mga lugar po na ating pinuntahan. Alam ko na isang malaking bagay din yon sa community na malinis yung lugar, na kahit paano ay ma-safe yung mga tao na nandoon, especially dito sa park, matanggal yung mga kagaya niya, yung mga napulot ko, mga sharpened objects. Isang magandang bagay at isang magandang pagkakataon din. Ayon kay Atia Elsie ng Envirocom Australia, isang grupo na nagtataguyod ng malinis na kapaligiran, sa pamamagitan ng programa ay matuturuan ng publiko na magkusa ng linisin ang kanilang komunidad. Ikinatuwa naman ng grupo na makita ang mga Pilipino na siyang masigasig sa pagtulong at pakikiisa sa layunin ng programa. Finding microplastics as well, so your tiny little plastics. At the end of the day, though, we do need to get a little bit of education out there to try and stop this stuff from getting out there in the first place. We don't want to just keep picking up rubbish for the rest of our lives. It'd be great if it wasn't there in the first place. So education's key, absolutely. Thank you all for taking part in it and making our city look beautiful. And I have worked with Filipino community before and have always appreciated their support in the wider community. A huge thank you to your entire cohort, your church, MCGI. Thank you so much for giving out your time, your volunteers and your passion to help clean up, picking litter up off our beaches and our parks. It makes a massive difference and we're super appreciative. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng isang mamamayan, kundi bahagi ng pagganap sa aral ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Mariela Toza, humahataw sa balita ngayon. Bago po tayo magtapos, mga kasambahay, narito po ang mga balitang aabangan ngayong araw ng Miyerkules, March 4, 2026. Department of Energy at mga kumpanya ng langis magpupuno ngayong araw para talakayin ang contingency plan sa nakaambang pagsipa ng presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Update sa tensyon sa Middle East, tutukan epekto ng kaguluhan sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, antabayanan. Hataw Balita ngayon. Deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment. Complaints laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy. Hataw Balita ngayon. At flood control project sa Marikina City i-inspeksyonin ng DPWH. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan 21:21 na nagsasabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules ika-4 sa buwan ng Marso 2026. Ako po ang inyong lingkod, Bernard Dadis.
Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, sa ngalan ni Amigo Sherwin Culubo, wala na daw bati, sabi po ng ating EP, Miss Joanne Nano. Maraming salamat, Joanne, and of course, sa ating kasama na si Adrian Caruba. Alex and Josa, thank you. Ako naman po, si Annie Renton. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.